Sinimulan na ang paghigop ng krudo mula sa sumadsad na USS Guardian sa Tubataha Reef. Ito raw ay bilang paghahanda sa pag-angat sa barko. May mga karagdagang vessels din daw na ipadadala sa lugar ngayong buwan. May news to go si Rafi Tima. Sa pinakahuling video ito nakuha mula sa Nomad Plane ng Philippine Air Force sa South Atoll ng Tubataha Reef, makikitang sinimula na ang paghigop ng krudo mula sa nabalahaw na USS Guardian patungo sa isang support ship ng US Navy. Pagpapaganda ito sa warship bilang paghahanda sa pag-aangat dito. Gayunman, itinigil din ito ng lumakas na ang mga alon. Kita sa paligid ng iba pang barko ng US Navy at Philippine Coast Guard na inaasahang darami pa kapag dumating na ang ilan pang barko. Ilan dito may malalaking crane para magangat sa USS Guardian. Inaasahang darating ang mga ito mula Singapore sa katapusan ng Enero. Ang pag-aangat ang pinaborang solusyon ng US Navy kaysa raw hilahin o pagpira-pirasuhin ng USS Guardian. The option that we had hoped to be able to tow the ship off the reef is not available. The ship is too badly damaged, unfortunately. Goal is to lift the ship off in one piece. We think that's the best way to minimize the damage to the reef. We would prefer not to have to take the ship off in pieces. That is our last worst option. Kakailanganing madali ng pagsalba sa barkong pandigma, lalo na ngayong pinapasok na ito ng tubig. It's got hull penetrations in several places, and there's a significant amount of water inside the ship. Right now, the ship could not maneuver on its own, and it is not operational. No, it will have to be lifted off onto another ship or barge to be removed from the area. Sa video ng Philippine Coast Guard divers sa ilalim ng sumadsad na barko, makikita ang pinsadang idinulot nito sa mga bahura. Namuti na ang ilan sa mga bahura, indikasyong nangamatay na ang mga ito. Mabubuhay din siya siguro sa katagalan ng panahon, baka pag tayo wala na dito. Dahil bawat metro kwadrado ay may katapat daw na 12,000 pisong multa at 12,000 pisong restoration fee. Batay sa Tubataha Reefs Natural Park Act of 2009, aabot na sa 24 na milyong piso ang multa sa USS Guardian. Pero di pa rito kasama ang kwenta sa halaga ng apektadong lamang dagat at epekto nito sa turismo at kabuhayan na pwedeng makuha sa lugar. Gayon din ang iba pang penalty sa mga nilabag ng US warship nang pasukin ang World Heritage Site. Umaasa ang mga namamahala sa Tubataha Reef, huwag na sana madagdagan pa ang sirang idinulot ng pagkakasadsad ng USS Guardian sa pinangangalagaan nilang World Heritage Site oras na magsimula ng aktual na retrieval operation. Rafi Tima, GMA News.